Iba ang kilig na nararamdaman natin sa unang beses nating pagpunta sa isang lugar, di ba? Lalo na kung marami na tayong nabalitaang kahali-halina tungkol dito. Tiyak na sulit ang biyaheng yan kung maganda, tahimik, at talagang pwedeng isama sa travel goals ang destinasyon. Minsan nalulungkot ako na 2 days lang yung shoot ko for biyahe, lalo na with these type of locations. It's our first time here in Humalig Island. It's our second day, pero wala pang 24 hours. Tapos nun, ako babalik na. So, nandito tayo ngayon sa Alab Beach, also known as Little Boracay. Why? Sand is like Boracay's. Yung pati ang mga lokal, masasayang sumasalubong sa atin para ipakita kung anong may pagmamalaki sa kanilang munting lugar. Po yung ang akin po ay ito putong kangus, kumbaga putong kasaba puto po. Ano po itong contraption na to? Lata po Hindi po siya. sasabog to? Para siyang Hindi po. Kasi yung atomic pong, bomb. yung usok po niya, yung init po, dito po lahat siya lalabas sa ano. So nako-concentrate lang po siya dyan? Wow! Luto ni Drew. Uy! Okay Pwede yan ay Mainit pa eh. Sabi niya, tikman ko na eh. Pero kung aabutin ng halos 9 hanggang 10 oras ang pagpunta dito mula Maynila, tutuloy mo ba kayo? Worth it ba ang biyahe? Mga beaches na pwede niyong puntahan, may different character. Isa sa mga sumisikat na islang must-visit sa inyong travel goals, ang Humalig Island. Pero nasaan nga ba ito? Mula Maynila, 4 na oras ang biyahe papuntang Real, Quezon. Nandito ang port ng mga pampasaherong bangka papunta sa mga isla ng Pulilio, Humalig at iba pang isla. Pagka po hindi po passenger season, may dumarating po rito na isa lang pong bangka na para po sakyan po ng puntang Humalig. Pagka po naman po passenger season, ang kalimitan po 2 o 3, depende po sa dami ng mga turista. Alas 9 ng umagang biyahe, pero para sa mga biherong pagod pa sa biyahe papuntang Real, pwedeng magpahinga at magpalipas ng oras sa passenger area. Mga local tourist lang po na nanggagaling po ng Makati, ng Manila, ng Romblon, Zambales. Marami pong lugar ang dumadayo na po, punta po dito sa Humalig. Na pag sila po ay dumayo, karaniwan po 3 araw, bit-bit po nila. May maliit po na maleta, may backpack po sa likod. Ang bayad naman po ng mga local tourist namin pa Humalig ay 400 pesos po, kasama na po roon yung freelance nila. Dahil sa tagal ng biyahe, maaari kayong abutan ng tanghalian sa bangka. Sulit rin ang pamasahe na may kasamang pagkain, di ba? It's gonna take you about 4.5 hours coming from QC. Sasakay tayo ng bangka. Ang final destination natin ay Humalig Island, which is a 5 to 6 hour boat ride. Kaya niyo ba yan? Only one way to find out. 4 hours na land trip kanina. Pagkatapos, 5 to 6 hours na boat ride naman ngayon. Kaya? Kaya! Walang reservation na upuan sa passenger boat ha, dahil medyo nahuli kami. Ayan, sa pinakadulo na kami umupo. Ano kayang pwedeng gawin sa mahabang biyahe na to? Aba, di syempre, matulog! Dito pa lang, sulitin nyo na ang pagkakataong umidlip dahil pagdating sa Humalig, non-stop na ang mga pwedeng gawin. Tulad nga ng nabanggit kanina, may kasama ng pananghalian ang boat fare na 400 pesos. Nariyan ang mainit na kanin na sasamahan ng masarap na minudo. Made with love ng mga bangkero natin. Pagkatapos mabusog sa palunch ni na kuya, balik tulog! Haba-habang biyahe pa to guys. Dahil iba't ibang beach ang maaring puntahan sa Humalig, maganda rin kung alam nyo ang mga oras kung kailan ito mas dapat puntahan. May mga beach na maganda para sa sunset, habang may iba,
parang nagiging disyerto tuwing low tide. Ang humalig po ay nagmula sa salitang humalik. Kasi nung unang panahon po, may isang matipunong lalaki na nagngangalang si Malakas ang nanliligaw sa isang mahinhin at magandang si Maganda. Ang sabi po ni Maganda, magpapakasal lang ako sa iyo, Malakas, kung malilibot mo yung isla at sa bawat look na madadaanan mo ay manghuhuli ka ng isda. Nagawa naman po ito ni Malakas, subalit nung dumating siya kay Maganda ay siya ay hinang-hinana. Then ang sabi po ni Malakas, ako ay bigyan mo ng isang halik. Kaya po yung humalig ay nanggaling sa humalik. Subalit si Malakas po sa sobrang pagod niya ay nalagutan po siya ng hininga. Simula po noon ay naging humalig na po yung pangalan ng islang ito. Yun! Love story naman pala ang pinanggalingan ng humalig. Pero malamang, love story din ang ending nito dahil tiyak, mai-inlove kayo sa ganda ng isla. Matapos ang 5 oras, ito na. Ano, tara na? Game na? Humalig Island, here we go! Habal-habal ang tanging mode of transportation sa buong isla. Maaari kayong magrenta at umangkas sa mga local riders dito na pwede na rin mag-guide sa inyo. Pero dahil marunong naman ako magmotor, ako na ang magmamaneho. First up, ang resort na to na bukod daw sa may magandang beachfront, aba, may pambatong seafood dishes pa. Ang surahan o mas kilala bilang unicorn fish ay masagana sa karagatan ng Humalig. Madalas itong ihawin. Kung minsan na may kinukulob o steam. Ipinapato ang sariwang surahan sa ibabaw ng tanglad na sinamahan ng bawang, sibuyas at paminta. Saka ito nilalagyan ng tubig na may konting patis. Tamang-tama lang ang tubig nito para kapag kumulo, ang singaw o steam nito ang siyang makakaluto sa isda. Hindi na siguro ako paulit-ulit kapag fini-feature namin different types of seafood dahil nandito tayo ngayon sa tapat ng beach, di ba? Pero okay lang dahil ang mga notables dito ay lobster, meron kang pusit or octopus actually. Ito ay, hindi to tilapia, no? Ano yan? Bukawin. May isang malaki silang isda na sabi nga ng aming cameraman, hindi umiitim dahil sa sunblock. Pero yung abundant daw talaga dito sa kanila ay ang unicorn fish or yung surhan na usually iniihaw. Or kapag masipag sila, gano'n no? Pagka masipag sila ay kinukulob, sini-steam. Alam mo usually, di ba, parang ginagawa natin kapag nagluluto yung isda. Foil, steam, ilalagay natin ng kamatis, sibuyas, tapos i-steam natin. Pretty much ganun yung ginagawa nila dito. Alimango, different types of fish pa. Tayo. Ano? Tamis? After that recharging lunch, sakay na ulit tayo ng motor. Sakto lang sa oras natin para mag-abang ng paglubog ng araw. Maganda raw gawin ang sunset chasing dito sa Salibungot Beach. Habang naghihintay sa paglubog ng araw, nakakilala kami ng mga biyaherong galing din sa Maynila. First-timers here as well. Yes, first time. So, like what you mentioned a while ago, parang sinabi mo na parang hindi pa niyan experience yung backpacker Yeah. trip. Yeah, this is the first trip. So, why choose Humalig Island? Actually, we just found it randomly on the internet. We Okay. said nearest islands,
And then we didn't expect the trip was that far. Like 4-hour car ride from Manila. And then a 5-hour boat ride. But then once we got here, But it was fun. yeah, we couldn't believe na parang may ganitong island malapit sa Manila. Like, it's super worth the boat ride. Right, right. We didn't experience na parang if you check out all the other locations, you really believe na swerte talaga yung Pilipinas. Right. Peak season man nang pumunta kami sa Humalig. Ilan lang ang iba pang biyahero sa isla. Ito yung tinatawag nilang Salibungot. It's one major tourist destination. Peak season is usually April, May. This is probably one of the hardest types of sand na maglalakad ako. Yung bumabaon, yung hindi ako makahanap ng matigas na buhangin. Pero I guess that's part of the charm. Okay, hindi pa naman kasi masyadong commercialized tong buong isla na to. So, pag sinasabi natin peak season, parang bilang pa rin yung mga tao. But yeah, I guess that's what's beautiful about this Humalig Island. It's still fairly untouched. Hindi naman untouched. May nakatira ng tao eh. Tapos nun, meron ng semento na kalye na siguro 1 metro yung width. Less than pa nga. Para makadaan faster ang mga motor. But hey, astigay. Galing, nakakatuwa. Yeah, as usual, we're trying to look for the best spots to experience sunsets. And I guess dito lulubog yung araw, and I guess dito maganda manood ng sunset. Hindi nalalayo sa picturesque view ang Alog White Sand Beach. Okay, so nandito tayo ngayon sa Alog Beach, also known as Little Boracay. Why? Sand is like Boracay's. Fine. Hey, finally! Compact na siya at hindi na lumulubog yung paa. There you go. They have a quaint little space here for hammocks. So, I get it na medyo chill yung area na to. They have buoys situated parallel to the beach. Apparently, bawal lumagpas sa buoy dahil may mga sharks. I'm just kidding. Basta bawal lumampas. As you see, hindi masyadong maalon. So people just swim around. And, hey, you know what? Ano mo sasabi nila peak season? Pero wala pa masyadong tao. Buti na lang may mga tao dito. Hello, hello, hello. Are you guys from Manila? Yeah, Yeah, Manila. from Manila? What's your name? Coco. Coco. Hi, Coco. Kathy. Kathy. Okay, first timers here? Yes, first time. Oh, okay, kami first time. How many days na? Technically, this would be my second day. Second day. Yeah, Oh. from halos sabay lang tayo doon. Yes. Until how many days kayo? Tomorrow. Initial comments regarding Humalig. Well, I remember her saying na parang sometimes yung mga pinaghirapan mo, mas maganda. Tama. Kasi biyahe pa lang eh. Dude, Sobrang grabe. nagkotse kayo mula Manila ba kayo? No, Manila? actually bus. So, Nagbus mas kayo? exciting trip rin yung sa bus Right. eh. Zigzags. Yeah, so talagang literal na parang DIY na Copy. biyahe. Sobra. And usually, ano ba talaga ito yung trip nyo? Parang backpackers, malayo. Exactly. I don't kinamin eh. So, what do you expect pa to see in Humalig? I guess with other islands like for example like Catanduanes, yung mga hindi pa dinadayo. I guess ang exciting part is yung ano kaya siya after 10, 20 years down the line. And right, sana ma-maintain. Kasi yun yung nakikita ang pangit sa tourism eh. Kasi like for example, ano yun? It took me to be dumadami. emotional, bro. Yeah. Just kidding. No, but sana ma-maintain. Be responsible tourist. And yun, good thing you guys are here. At least, di ba? Masasabi nyo na ganito. Mas maganda siyang steady. True, super. Plain. Nakakatuwa rin nga namang makakilala ng mga biyaherong hindi lang masayang naglilibot sa iba't ibang lugar, pero nagmamalasakit din. Ako,
Isang mabilisan pero sulit na langoy muna dito sa Alok Beach. Marami pa tayong pupuntahan. May side trip din tayo sa Real Quezon. Paano nyo pa masusulit ang inyong humalig trip? Sagot ko kayo dyan, Bieros. It is 6:45 in the morning. Anywhere naman eh. The best time to go anywhere na maganda ay kapag sunrise. And slightly late kami, but still, it's still beautiful. Grabe, ganda talaga ng kwarto namin dito. Okay, top 3 things that I can't travel without. Vamos. Sorry, I'm just kidding. No. Because we're for sustainability. Reusable aluminum water bottle. Keeps it cold too. Pang charge ng electronics mo, cellphone, earphones, battery pack, the works. Top 3? Hindi top 3 eh. Usually talaga kailangan, lalo na kapag nagbibiyahe kami, marami talaga kami kailangan dalhin. We are light packers, but we know that we need to pack some essentials and it can't be just limited to 3. Importante na ang bag ko ay waterproof dahil nagmumotor ako papuntang airport kapag lilipad. Nagmumotor ako sa nearby provinces. Kapag umulan, yari ako. So, it's not very expensive, but it's very functional. So, cellphone, damit, kasama na dyan, undies. Alright? Alright. Good night. Kung gugustuhin nyong magpahinga muna mula sa 4 na oras na biyahe pa Real Quezon, walang problema. Marami ng hotel at resort sa bayan ng Real na pwede nyong pagpilian. Tulad na lang ng hotel kung saan tumuloy ang aming team. Meron ding makukulay na cabanas by the beach. Depende sa buwan, you can catch the perfect wave here, ika nga. Pero kung mas gusto niyo namang makita ang iba pang wonders of the sea sa ibang paraan, dun tayo sa dampa. Hili-hilerang tindahan ang makikita dito, kaya tsak na di kayo maubusan. Iba't ibang klase ng seafood ang maaring mabili dito. Pwede niyong iuwi o pwede niyo na rin diretsyong ipaluto. Sakto ang mga ganitong paluto style for sharing. Pwede kasing 1/4, kalahati o 1 kilo ang order sa bawat uri ng seafood. Pagkatapos, kung may request kayo na paraan ng luto sa mga nabiling seafood, pwede rin. Basta kaya ng cook. Para sa tanghalian, ang hipon, ginawang buttered garlic shrimp. Ang tuna, tinimplahan at saka inihaw. Meron din kaming adobong pusit. At ginisang tulya. Ay, yuy! Nagutom kayo bigla, no? Happy tummy na naman ang BND team! Hindi lang dagat ang pwede niyong makita dito sa Real. Pwede niyo rin puntahan ang Kawayan Falls.
Kilala rin bilang mahangin-hangin. May 6 levels ang falls na to, pero ang unang 2 lang ang madalas puntahan ng mga turista. May akyatan pa kasing gagawin para marating ang iba pang level. Doon na tayo sa madali. Bakasyon nga, di ba? Tuwing tag-init, dumaragsa ang mga tao rito dahil sa 20 pesos na entrance fee lang. Maari nang magbabad ng maghapon. Kung papunta naman kayong timog mula sa Dampa area, may 2 magkalapit na falls na pwedeng daanan. Kung saktong swimming lang, doon muna kayo sa Nonok o Lunok Falls. Mula sa main road, na jump-off point na rin papunta sa falls, kailangan maglakad for 10 to 15 minutes. Don't worry, easy trek lang to guys. Dahil ang aga namin pumunta rito, ayun, wala pa kaming inabutang bisitang naliligo dahil sadyang malamig ang tubig. Kahit ang camera crew ko, ayaw eh. Mga lamigin eh. May mga cottage na rin pwedeng rentahan. Dahil pinapayagan ng mga bisita na magdala ng pagkain dito, sikapin sana nating huwag mag-iwan ng kalat sa ating pagbisita. Responsible travel, remember? 20 pesos din ang entrance fee rito. Not bad! Halos 1 kilometro naman mula sa jump-off point ng Nonok Falls ang Balagbag Falls. 40 pesos naman ang entrance fee, pero in 5 minutes or less, makikita mo na ang 2 level ng falls. Sa pinakababang bahagi pwedeng lumangoy. Sa itaas kasi, mababaw na masyado ang batuhan. Ang ganda sana ng falls, no? Kaso, puro lamigin ang BNT team. Mga ayaw mabasa, sayang naman kung hindi nila mararanasang lumusong sa kahit isa sa mga falls ng Real, di ba? Ano, selfie-selfie na lang. Di pwede yan, guys. Hindi ba nga, when I jump, you jump din? Lamigin po din silang dalawa. So, para fair. Tatlo. Daniel. Ako talaga yung maliligo. Paano ba yan, Jeff? Nagulangan ka na naman ng producer natin. Bato-bato pick na lang, natalo ka pa. Pagkatapos mag-side trip sa Real Quezon, dito na tayo sa main attraction. Balik-bumalik tayo. Sakay pa rin ang motor, may mga lugar na medyo may kalayuan. Inabot na kami ng dilim sa pag-iikot sa isla kanina. Kaya ngayon, bibisitahin ko naman ang mga lokal dito. Putong Kangus, kumbaga putong kasaba puto po. Ano yung Kangus? Kasaba po. Kamuting kahoy. Ano po yung inspirasyon? Paano nyo naisip yun? Para po sa mga anak ko, dito po ako kumukuha ng ibinubuhay po. Isa po sa binubuhay ko sa kanila. Ano po itong contraption na to? Lata po Hindi po siya. sasabog to? Para siyang Hindi po. Kasi yung atomic pong, bomb. yung usok po niya, yung init po, dito po lahat siya lalabas sa ano. So nako-concentrate lang po siya dyan. Kasi yung bao po, merong butas po siya na bali, 5 butas. Teka, ano pong nakikita ko? Ito'y parang biskuit na ano? Tama po ba? Opo. Tapos nun, ano po ito? Yung kasaba rin po na ano, may basa pa, siya pong inilalagay ko dito para po siya ay hindi lumabas yung usok niya dito. Ayun. Okay, tapos syempre ito'y Opo. may butas lang sa ilalim. Mhm. Para, Okay. ayan po. Kayo lang po nag-isip nito? Ako lang po. Ito po. Opo. Ayan na po, luto na po siya. Ang bilis! Grabe, ang bilis nga, ano? Ito na Inaano niyo po para Opo, mas nagiging iko-compress compact. po, opo. Mm. Ayan na po siya. Ayun na! Ayan Ako po ang naman, finished susubok product daw po ako, Nay. Sige para, po. ito talaga yung ano ko eh. Forte niya. Yeah, super. Super. So, lalagay na po natin ngayon ang kasaba, shredded or grated kangus. Tanggos. Bakit? Yun po yung dahil lengguwahe nyo?
Yung Kangus. Po, kangus po. So, meron din kayo dito ang Kangus beef. Wala po. Ayan na. Okay na po yung ganyan. Opo, ayan. Okay. Okay na po ba yan? O... Sige po, iubos mo na po Ah, yan. okay, okay. Punuin mo po. Then, na lang po natin. Ano pong itsura niya kapag overcook? Hindi naman po siya na-uber. Yan. Wow! Luto ni Drew. Uy! Okay ah. Pwede yan ay ah. Cooking show. Mainit pa eh. Sabi niya, tikman ko na eh. At papatayin ko na po. Ah, Ano po? hindi ko akalain yung grated na kasaba, magiging ganito yung texture niya. Yung texture niya parang puto. Di ba? Ganun nga. At sakto yung bukayo dahil masarap yung texture niya, nakakagigil, at hinahanap mo yung konting tamis na manggagaling sa bukayo. Galing, ma'am. Good job. Good job. Bilis pa lutuin. Mabilis po. Mabilis din po yung ibenta. Yan. Marami pang klase ng kakanin ang talagang ipinagmamalaki ng mga kababaihan ng humalig. Nariyan ang espasol na kamoteng kahoy, sinukmani, putong malagkit, at suman balin suso. Ang isa pa sa mga madaling gawin pero talagang panalo kapag natikman ay ang buko gulaman o gelatin. Imbis kasi na artificially flavored gelatin, sabaw at laman mismo ng buko ang inihahalo sa gelatin para mas maging malasa. Perfect pang himagas. Freshly made gulamang buko na apparently best eaten kapag malamig. Tama? Tama. Tama. Uy, parang gulaman nga. Bagay to sa buko pandan. Sarap ng jelly flavor niya. Jelly flavor. Jelly texture. At dahil buko, lasang buko. Pero bagay ito sa buko pandan. Dahil nalalasahan mo yung buko strips, yung pandan jelly. Ito, buko jelly. I love it. Kung tulad naming limitado lang ang araw nyo sa Humalig Island, kayang-kaya pa rin itong masulit. Just tour it the BND way. Gumising na maaga, sumakay ng habal-habal, at lumibot ulit sa magandang islang ito. Hindi lahat ng daan ay sementado. May mga parteng mabuhangin, kaya extra challenge sa driver. Biyahero tip, kung nakaangkas kayo sa habal-habal, humawak ng mabuti guys. Mas okay na sigurong magkakalyo ang kamay nyo sa pagkapit sa halip na mahulog, di ba? Mas maganda kung maagang pupuntahan ang susunod na beach na to para mas masolo mo ang view. Ito ang Lingayen Beach o tinatawag ng mga lokal na Little Batanes. Minsan nalulungkot ako na 2 days lang yung shoot ko for biyahe, lalo na with these type of locations. It's our first time here in Humalig Island. It's our second day, pero wala pang 24 hours
Tapos nun, ako babalik na. If ever you guys are coming here, parang the island has so much to give. So be sure to stay here probably at least 4 or 5 days kasi ang dami pang pwede ikutan. Katulad nito, okay, why Little Batanes? Maybe because of the rock formations? Mas maganda yung beach dito kaysa sa Batanes, trust me. But yeah, probably because of the rock formations. The wind coming from the ocean, probably. It is 6:45 in the morning. Anywhere naman eh. The best time to go anywhere na maganda ay kapag sunrise. And slightly late kami, but still, it's still beautiful. May mga cottage din sa may Pampang na pwede ring tuluyan ng mga biyero. Swimming sa dagat, probably not. Dahil medyo maalon dito sa side na itong Humalig. It's just really picturesque. Akit ka ng few steps dito sa bato. Picture-picture, selfie-selfie. And that's it. Oh, the ride from where we came from. I'm not sure if that's the town. Anyway, kung saan kami nagstay, which is 25 minutes, different types of road. But that's part of the fun. Kapag aangkas kayo, may kasakitan sa puwet dahil different terrain nga. Pero kapag kayo ay marunong sa pagmumotorsiklo, medyo masaya. Okay, all right, cool. Now, I think it's time for selfies. Pwede nyo ring libutin ang rock formation sa ibaba ng view deck. Basta ingat lang ha, dahil malakas ang alon at medyo madulas ang batuhan. Safety before selfie, okay? Good. Dahil hindi pa naman dinadagsa ng maraming turista ang Humalig, wala pang mga hotel dito. Kadalasan, homestay ang tinutuluyan nila. Dito po sa amin, meron po kaming 3 rooms ang bahay namin. Pwede na po dito ang 5 katao kasi kung hindi naman po kasya sa sa aming katre, meron naman po kami extra pambanig. Para sa ganyang kwarto, ang rate ay 500 pesos per night at hindi ito kada biyero. 5 magkakaibigan, 100 pesos kada biyero, kada gabi. Pasok na pasok sa budget yan. Gusto nilang magluto or nagpapaluto na lang din po sila minsan po kasi pagkadating nila sa biyahe ay pagod. Tapos yun, tinatanong na lang po namin sila kung ano yung gusto nilang ipaluto. Tapos kami na po yung nag-a-assist sa kanila pag hindi po nila talaga kaya. Meron po kaming 2 CR kaso po yung isa po siya, paliguan lang po talaga. Tapos tong isa po, meron po siyang bowl. Pag maraming turista dito sa bahay, hindi daw po sila nagdadasiksikan sa isang CR. Pero kung may ekstrang panggastos, pwede ring rentahan ang buong bahay for 1,500 pesos per night. Sa likod lang ng bahay ang mismong dagat. Ilang hakbang lang, pwede na kayong lumangoy. Ayos! Kailangan na namin umalis sa isla ng alas 10 ng umaga. Pero sinubukan pa rin namin bisitahin ang isa pa sa pinagmamalaking lugar ng mga taga rito. Ang Kanaway Beach. Hindi man namin naabutan ang complete low tide na nangyayari raw tuwing alas 12 ng tanghali. Napakaganda pa rin ng sumalubong sa amin. 30 pesos lang ang entrance fee para makapaglakad at mag-picture-picture sa mga sand ripples dito. Dahil low tide, pwede na rin lakarin ang malalapit pang rock formation.
Halos 10 oras na biyahe para makita ito? Super worth it. So even if it's still at a fetal stage in terms of tourism, yung Humalig Island, kinilig ulit ako. Matagal na kaming hindi nakapagpunta or matagal na kaming hindi nakapunta sa isang lugar na hindi pa namin na-feature. Usually naman hit or miss yan eh. For me, it's a definition of a great shoot for us dahil of certain factors. One, bago. Pasok to dahil ang dami niyang facets. Yung mga beaches na pwede niyong puntahan, may different character. Sa wavy, yung isa chillax lang, okay din mag-sunset. Yung isa parang ang Boracay, sarap doon dahil sa fine sand, may mga hammock. Yung iba, well, katulad dito, parang feeling ko, it's like an artwork. Mga taong sasalubong sa'yo. The local people are very nice, accommodating. It's funny na wala naman ditong resorts. So yung tutulugan mo lang talaga yung mga homestay. Yung resort na malaki yung primary mode of transportation nyo ay motor. At the same time, pagkain. Na-enjoy ba na yung pagkain? Oh my God, sandamakmak na lobster, isda, yung unicorn fish, different types of food na siguradong magugustuhan nyo. You know, people will see this and then syempre they will be curious, gusto nilang puntahan. Natatakot lang kami kung kayang-kaya na nila yung pagdagsa ng mga tao. It's quite far. 4-hour, car ride going to Real Quezon and a 4 to 5 hour boat ride going to Humalig. Some people say, or most people say, wow, that's too far. Hey, you know what? I think that's the charm. Kasi kapag hindi malayo ang lakbay, maraming makakapupunta. Diba? I'm not being selfish, pero sometimes kailangan mong paghirapan para meron kang reward sa dulo. At yun yung Humalig Island. Sadyang napakaganda talaga ng Pilipinas. Sa dami ng napuntahan natin, meron pa palang mga lugar na tulad ng isla ng Humalig. Napakalayo man, tsak hindi ka mabibigo. Take it from me, Bieros. Ang tanong, kayanin nyo kaya ang matagal na biyahe para lang makita ang ganda ng Humalig? Hindi mo yan malalaman kung hindi mo susubukan, Biero.